Hello, magandang gabi. Alas 6, sarado na po. At the first to show in my comment section, si Proud Pinoy. A very big no for Sara. Tapos, ganun ang ating topic ngayon. No? Saan ba tayo pupunta? Ayaw ko kay Sara, pero sobrang kurakot naman sila. Kabila. Wala tayong papuntahan ito. So, ano pang solusyon dito? One at a time or sama-samahin na sila. Alam niyo po, ang mga kapatid, bago ko magsimula, nais ko lang sasabihin sa inyo na ito po si Dr. Engineer Toto Kaucheng, ang pinakamatapang na vlogger na makatotohanan. At ang aking mga komento po ay matatalas. Pero ang mga opinion ko po at mga komento ay nakasandal sa mga katotohanan. At bago ang lahat, nais kong batiin kayo lahat ng have a beautiful Sunday. So yung mga Kristiyano kasama ang Katoliko at saka yung ibang hindi Sabadista at saka iglesia siguro ay nagsisimba sa linggo, magsimba po kayo at magdasal kayo. Yung mga Sabadista, alam ko nakapagsimba na sila kahapon. Hindi ko lang alam kung ano sistema sa iglesia, pero ni Kristo, pero nagsisimba rin sila parang Huwebes ata eh. Pero whatever happens, ang mga Muslim naman ay Biyernes. So, iniisip ko na lang lahat po ng mga relihiyoso ng mga Muslim na kapatid natin ay nakapagsamba sila ng maayos noong Biyernes. At nakinig sila sa sermon ng kanilang imam o ulama. So, yan ang tayong lahat mga Pilipino, kahit anumang relihiyon mo, basta't po magtiwala lamang tayo sa mga utos ng Diyos at sundin natin, ay hindi na tayo mawawala ron. Okay? So sa ngayon po, mga kaibigan, ito ang inyong lingkod ni si Toto sa ating mga katotohanan ay talakayin natin itong mga nagbabagang mga nagbabagang mga issue na ini-expect ko na puputok ngayong January, February, hanggang sa election day. So, una, talakayin natin na mayroong nakaumang na impeachment na mga reklamo laban kay Sara. Tagalogin natin ang buong buo. Ano bang ibig sabihin po ng impeachment? Kung sa Tagalog, wala atang kaakibat na Tagalog form. Pero ang purpose, doon ko na lang sabihin sa kung anong pakay. Ang pakay nito ay kung isampa mong salitang impeachment ay sinasampa lamang ito dito sa Kongreso at hinihingi na aprobahan ng Kongreso at ihahain bilang isang reklamo laban sa kung sino man na mga impeachable officers kung tawagin. Sino-sino yung mga impeachable officers? Vice President ng Pilipinas, President ng Pilipinas, the Supreme Court Chief Justice, Supreme Court Justices, ang ating ombudsman, ang kanyang deputy ombudsman, at saka yung kanyang mga deputy ombudsman sa Luzon, Visayas, at Mindanao. At of course, yung ODO, Overall Deputy Ombudsman. At saka sa Commission on Elections, impeachable din ang chairman ng COMELEC at saka mga commissioners ng COMELEC. Kung sa Commission on Audit, impeachable din ang chairman ng Commission on Audit at mga commissioner ng Commission on Audit. Sa civil service naman, impeachable din ang chairman ng Commission on Audit at saka yung kanyang mga commissioner. So, yan po yung ating mga impeachable officers. Si Sara kasama doon. So, dahil kasama siya doon at walang ibang paraan para ipapatanggal siya, ay nagsampa ng apang-apat na reklamo, which is isasampa pa yung pang-apat, at least 3 na naisampa. Ang mga aligasyon doon na common, sa number 1, maraming aligasyon, 24 allegations or accusations. Ngayon, ang pinaka-common sa lahat ng reklamo ay yung hindi pag-liquidate ng maayos sa kanyang tinatawag na confidential and intelligence fund na nag-amount ng 125 million. So, natunghayan natin sa hearing ng
ng Quadcom, o sabihin mo na Huadcom, o kung sabihin mo na Quadcom. So, ay lumabas na ang mga resibo na pinakita sa ating hearing na kung saan napunta kuno ang pera, 105 billion ay mayroong nakalagay doon na nagresibo ng Mary Grace Piatos na pinapalagay na pangalan ng tao. Pero imbento. Sa totoo lang, imbento yun. May iba rin mga pangalan dyan na mga Kukoy Villamin ay imbento din yan sapagkat noong budget para sa education, lumalabas po ang Kukoy Villamin ay nakaginamit din para magresibo sa Department of Education na 150 million na confidential fund ni Sara at saka sa 500 million din na confidential fund niya sa 2023 budget ay ginamit din. Magkaibang pirma pero iisang pangalan. Marami pa, sabihin natin mga 600 plus na mga pangalan na peke. So, ibig sabihin, kung ako naman tanungin mo, yan lamang po ay indikasyon na binulsa, hindi po ginamit ang pera. Binulsa po, kung ako tanungin ninyo. Sapagkat, ang problema nito ay hindi nilabas yung mga performance report. Kahit itago mo pangalan, kung kanino binigay yung pera, basta may performance report kung ano na nangyari sa project. Kagaya niyan, tutugisin si Bantag. So, hindi makapagbigay ng informasyon ang mga taong nakakaalam kung saan si Bantag, maliban na lang kung bibigyan sila ng pera. At saka ganon, kung ako naman tanungin niyo, ay otorisado magtago ng pangalan. Okay? Itatago pangalan. So, paano naman ang pagtago ng pangalan? So, pwede kay Cheese Curls, ipangalan natin. So, yan po, ang gagamitin ng pundo, kung totoo yan ang operation, ay ibibigay sa tao na nakakaalam kung saan si Bantag para malaman kung saan huhulihin si Bantag. So, marami pang mga usapin patungkol sa mga confidential fund. Ang halimbawa, mayroong mga magnanakaw sa opisina ng Department of Education, saka Office of the Vice President, mga proyekto, pwede rin yan paggamitan ng intelligence fund para malaman kung sino yun yung nagnanakaw na mga ayuda, halimbawa ng DSWD o kung sino pa. So gayon, ibig sabihin, ginagamit yan na puwang o ibig sabihin ginagamit na opportunity o bilang oportunista yung katotohanan na kailangan itago ang pangalan para humakot ng pera. Kaya mas maganda pa, tigilan na natin yung tinatawag na confidential fund sa mga opisina ng mga sibilyan. Ang opisina na may pinakamalaki po na confidential fund ay opisina ng presidente. Sa panahon ni Noynoy, 500 million lang. Nang pumasok si Duterte, ang 500 million ginawa niyang nasa 4 billion na siya. So, ngayon pagdating naman kay BBM, na pumasok siya, yung 4 billion nagiging 4.625 billion pesos. So, ang presidente na wala namang opisina na may baril, hindi sila nag-operate, hindi sila nagkipaggera, kundi mga sundalo man sa mga pulis. Pero bakit ang taas? Bakit pinayagan natin na magkaroon ng confidential intelligence fund? Kung nagawa sa panahon ni Noynoy na 500 million lang, ay bakit umabot sa 4.625 billion sa panahon ni BBM? So, yan ang tanong. Dapat para patas, wala na lahat, wala na si Sara. Kaya lang, nangyari na yan. So, ang tatahabulin natin ngayon, saan napunta ang pera at ibalik kung hindi pa nagastos. So, sa gana ni Sara, sigurado ako sa aking pag-isip, pasensya na Sara Duterte, pero ang iniisip ko po ay nabulsa mo na ang lahat ng confidential fund. Ang 125 million at saka yung 375 million na kasunod na taon sa 2023 at saka yung iba pa, 72 plus million sa Department of Education noong 2023. So, ibig sabihin lang naman is karapat-dapat talaga tanggalin si Sara Duterte bilang sa hindi niya maipaliwanag na kahit mag-executive session siya at doon niya paliwanag na hindi kailangan malaman ng publiko kung kanino napunta ang pera. Dapat gumawa siya ng ganun. Kaya lang problema niya, hindi siya humingi ng executive session para doon niya ipaliwanag. Kaya tuloy
Ang iniisip ko, binulsa niya ang pera. Hindi po ginamit sa tama, kundi binulsa ang pera. Ganun ang kasimple. On the other hand, sa kabila, ang problema nito, sigurado tayo na wala tayong issue na talagang may problema kay Sara. Okay? Kahit sa mga makadidiis naniniwala rin sila sa totoo lang, kahit ayaw labinin, na talagang may problema kay Sara pagdating sa pera. Ngayon, dito naman tayo, habang nakatutok tayo sa kay Sara, ang problema natin ay hakot naman ng hakot ng pera ito si Romualdez at kasama niya sa paghakot ng pera ay yung kanyang assistant na si Elizalde ng Ako Bukol Party List. At siyempre kasama niya dyan yung kanyang majority leader na si Manix Dalipi ng Zamboanga City. Kaya mga taga Zamboanga City, hindi nyo na dapat iboto yan yung mga Dalipi dyan. Magnanakaw numero 1 din yan. So ngayon, at habang nagnanakaw sila, ang paraan ng pagnakaw ay may mga confidential fund din si Romualdez. Saan kaya niya? Hanggang ngayon, hindi nagpaliwanag si Romualdez kung saan niya napunta. Itong 2025 lang, ang kinarga niyang confidential fund umabot 38 billion. Saan kaya niya dadalhin? Bakit? Ay yung 38 billion, doble niyan kaysa yung hiningi nila sa National Expenses Program, sa NAP, Expenditure Program. Pero bakit tinaas at dinoble? Siningit nung Bicameral Conference Committee. Ibig sabihin, mga singit gang kasi dyan, malakas dyan. Dati, sila ni Romualdez para sa 2024 budget, panay singit na singit ng pondo. So, i-recall natin, anong pondo siningit na para sa 2024 na budget? Siningit nila una, 12 billion na plebiscite fund para sa COMELEC. Wala namang plebisito sa 2024. Natapos na 2024, walang plebisito. Bakit nila siningit ang 12 billion? Yun pala, natunghayan natin, katapusan ng December ng 2023, ay lumitaw yung mga papirma-pirma. Tapos nakita natin sa advertisement, sa commercial, saan kaya nanggaling ang pera na yun na ginamit sa advertisements? Doon yun nanggaling sa pera na budget sa confidential fund ni Romualdez. Sigurado yun. Yung mga in-advertise na kailangan ma-commercialize na, lupa natin, pwede nang ibenta sa mga foreigners, yung mga ganun ang ginagawa nila, siyempre may gastos yun. Alangan naman na private na individual, na pribadong tao, nagagastos yun. Siyempre, sino pang iba? Yan ang tinatawag ko na res ipsa locator. Just look at what happened and you'll know what happened in the earlier stage of the incident. So, dahil napakalaki, mahigit 200 million pesos ang ginasta para pagpa-advertise, pa-commercial sa TV, ibig sabihin, hindi nanggaling yun sa pribadong tao. Hindi yun nanggaling kay Mr. Onyati na may-ari ng Asian Spirit dati. Ngayon, nanggaling yan kay sa opisina ni Speaker. Tapos lumabas sa mga abogado na mga kakutsaba ni Speaker. So, doon nabisto na pinasok nila sadya, siningit nila sadya yung 12 billion na COMELEC fund. So, kung si Romualdez tumira by the billions, kung si Sara tumira by the millions, so sino ngayon kakampihan sa atin dalawa? Pero masama rin yan. Ang pagnanakaw ng piso ay pagnanakaw pa rin. Pero tingnan niyo sa punto na nung mayor sa Davao si Sara, ay hindi niya rin napaliwanag yung 2.6 billion pesos na confidential fund niya bilang mayor. So, isang total, ibig sabihin, may mga official natin na gano'n na talaga kalakaran. It's just only, the difference between them is, mas matakaw ang isa kaysa isa. Parang gano'n nangyari. So, all right, yung 12 billion na petition para gagawin at 12 billion na in-insert, siningit na pundo para sa 2024 na budget ay hindi pinag-usapan, hindi yan hiningi ng COMELEC. Hindi pinag-usapan sa House of Representatives. Hindi rin pinag-usapan sa Senado. At bigla na lang, kasi may diferensya, nagkakaiba-iba yung batas na ginawa ng House of Representatives patungkol sa budget, iba rin ang sa Senado. So nagkita sila, nagkaroon ng tinatawag na pag-meeting ng kinatawan galing sa Senado at kinatawan galing sa House of Representatives. Tapos ang ginagawa pala nila niya sa meeting na yan, nag-appoint sila ng technical working group, maliit na tao, may representante din ang Senate,
may representante ng House. Ang ginawa ng technical working group, sila nagmaniobra. Mas matindi pa sila sa congressman. Sila nagsingit. Ay yung kanilang singit, yun ang masusunod. So siningit nila yung 12 billion na COMELEC na plebiscite fund, na wala namang plebiscite. At isa pang siningit nila, dito nagsimula yung tinatawag na ayuda sa kapos ang pera. So 2024 na budget, siningit nila 26.7 billion na ayuda sa kapos ang pera. Sino nagsingit? Grupo ni Romualdez at ni Elizalde Co na ang Ako Bukol Party List, at siyempre kasama dyan si Manix Dalipi na majority leader ng House of Representatives na isang corrupt din na congressman galing sa Zamboanga City. So inaprobahan nila, itong mga senador naman na wala silang dapat nating parusahan yung mga senador. Yung chairman noon para sa 2024 na budget ay si Sani Angara. Nagkukunwari sila na wala silang alam, imposible naman na isingit daw. Tapos iba pang siningit sa panahon ng 2024 budget ay itong 176 billion na project pork barrel na nilagay sa DPWH. Kalahin mo wala, itong itong siningit, sinampahan ko ng kaso sa Supreme Court. Unfortunately, binigyan ng due course ng Supreme Court. Ibig sabihin, tinanggap ng Supreme Court ang aking petition, pero hanggang ngayon hindi pa natapos ang petition. Pinasagot ang DPWH, pinapasagot ang COMELEC, pinasagot ang Commission on Elections, at saka pinasagot ang Department of Education, at yung sa AKAP DSWD, pinasagot din ng Office of the President at saka Executive Secretary. Ang sagot ng Ombudsman, November 27 na submit ng kanilang sagot, patapos na, ubos na ang budget. Ay nako, ganito, mayroon tayong mga corrupt na mga politiko at may mabagal naman tayo na Supreme Court. Yan, sana marinig sana ng Supreme Court yung aking hinaing. Yung kaso ko nga, tinanggap ninyo, pinasagot nga kabila, ano ang gagawin natin sa kasong yun? Wala na, tapos na 2024. Ang budget na gusto ko ipatigil, hindi naman natigil. Nagastos. Ang AKAP sama na punta. Ang AKAP na 2024, natapos ng 2024, hinahamon kita, Mr. Romualdez, Mr. Ako Bukol Party List, Mr. Manix Dalipi, kahit i-publish nyo na lang sa internet, sa website ninyo, ang pangalan ng mga tao na nakatanggap ng AKAP. At titingnan namin, ilabas din ang kanilang, huwag kayo magsabi na entitled sila sa secrecy ng kanilang pangalan. Hindi po, the fact na tumanggap ka ng AKAP, ibig sabihin wala kang dapat itatago. Kasi ikaw ay isang, tawagin natin, na nangangailangan, kapos ang pera mo. So hindi ka pwede hold upin na kung sino mga hold upper dahil wala kang pera. So ibig sabihin, sa akin lang, dahil tumanggap ka ng AKAP funds, wala kang karapatang magreklamo na ilagay na sisikreto ang pangalan mo. Dapat ilagay pati yung tax identification number at saka kung anong ID, kung senior citizen ba, OSCA ID. Dapat ilagay yan. At kung hindi nyo ilagay hanggat ngayon mananatili ang aking konklusyon na binulsa ninyo ang 26.7 billion na pundo sa ayuda sa kapos ang pera. Ano naman, 26.7 billion yung pinag-usapan natin. Tataka naman ako, ba't walang nagrereklamo kay Romualdez? Tapos, sa 2025 budget, ang ginawa naman nila, hindi ito hiningi ulit ng 2024 budget, ay hindi yan hiningi ng DSWD, pero nilagay ang AKAP. Sa 2025 budget, hindi rin hiningi ng DSWD at nilagay ang AKAP, na ilagay ang AKAP. Hindi hiningi. Pero siningit naman ni Martin Romualdez, ni Elizalde Co, ng Ako Bukol Party List at sila ni Manix Dalipi, yung 39 billion pesos na AKAP daw na pundo. Naglagay din sila sa AX na 41 billion pesos. At tinaas din nila sa 75 million pesos ang MAIP. Anong MAIP? Ang MAIP po ay Medical Assistance to Indigent Persons or Indigent Patients. Tapos ang AX naman, Assistance to Individuals in Crisis Situations. Mahilig kayo dyan? Bakit yan ang gusto niya mamigay? Hanggang ngayon, wala pa po tayo nakita na mga resibo
na mga pinos na pangalan na nakatanggap ng AX, nakatanggap ng AKAP, nakatanggap ng MAIP. So, ibig sabihin, binulsa nyo rin. Mas mabuti pa nga si Sara Duterte, nagbigay na nakatanggap si Mary Grace Piatos. Kayo kahit Chiskers, hindi nyo nilagay. Oh. Ngayon, ang ginawa ninyo, na naubos na, sa ngayon, naghahangad na naman kayo dahil eleksyon na sa 2025, bago mag-May, sa May 12, 2025, ang mag-eleksyon na, ay hahatag naman kayo ng tinatawag na hatag na AKAP at mga AX at MAIP. Ang problema, alam ko na, sinasabi nga, ang expose nga ni Mayor Benji Magalong ng Baguio City, meron silang ginagawa na City 77. Kung anong City 77? 77 scandal, 777 scandal. Ang lahat ng congressman na sumama kay Martin Romualdez sa kung saan siya pupunta ay makatanggap na 7 million sa AKAP, makatanggap na 7 million sa AX, at makatanggap na 7 million dati sa tupad, ngayon sa MAIP na, kasi tinanggal na nilang tupad. Yan, tapos kung ilang beses ka sumama kay Romualdez, marami ka makukuha. Kaya binusog niya mga congressman. Ang tanong, totoo ba yan? Ang sagot, opo. Anong pruweba mo, Toto? Ang pruweba ko po ay super majority po ang mga congressman na bumuboto kung saan gusto ni Romualdez bumuto. Siya lang po ang congressman na kung magsalita sa Kongreso ay palakpakan, standing ovation pa lahat ng congressman. Siya lang ang speaker na kung saan lahat ng mga congressman niyan ay sisingot-singot sa kanyang puwit. Siya lang ang congressman na kung saan ang mga congressman na makikita mo na maayos ay umaakto para sa kanya. Kaya, ladies and gentlemen, lahat po ng mga congressmen na sumusunod sa gusto niya mangyari sa WAD committee ay ginawa talaga dyan para tirahin talaga si Sara Duterte. Kasi ang pinaka-purpose niyan, pinaka-purpose ni Romualdez, tanggalin talaga si Sara, which is, natutuwa naman ang tao kasi talagang kurakot. So kung matanggal si Sara, wala ng Vice President, papasok ngayon ang batas sa ilalim ng Constitution na nag-uutos na kung walang Vice President, sino ang papalit? Ang papalit, ayon sa Constitution, mamimili ang presidente na kasalukuyan. Sino ang presidente sa kasalukuyan? Si BBM. Mamimili siya kung sino ipapalit. Ang tanong, saan siya mamimili? Pwede siyang pumili sa mga senador, pwede siyang pumili sa mga congressman. Kasunod na tanong, sino ba dapat piliin niya? Ang sagot niyan, kung kanino sa may tiwala, yan ang kanyang pipiliin. Ang tanong, sino ang pinagkatiwalaan ng pinakamatindi ni BBM? Walang iba, kundi ang kanyang pinsang buo na si Martin Romualdez, na Speaker ng House of Representatives. Kaya, yan po ang shortcut ni Romualdez para magiging Vice President. At kung Vice President na siya, the rest is history. Mananalo na siya presidente ngayong 2028. Yan po ang plataforma o plat ni Romualdez. So ngayon, kung yan ang plat niya, yan po ang dahilan kung bakit matindi ang bigayan sa AKAP at matindi pinaglaban nila ang AKAP. Ito naman si Bongbong ay kunwari ayaw, hindi nga hiningi. Pero pagdating doon na magtatanong na sila, tatanggalin ko ba ito? Hindi. Gagamitin ang veto power. I-disapprove ba hindi? Ang problema, inaprubahan pa. So ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin yan, may blessing kay BBM ang ginagawa ni Romualdez na ipapasok ang ayuda. Tinaasan ng AX, ginawa ng 45 billion. Mula sa 39, sa 41, inakyat pa, ginawang 45. Ang istorya ng AKAP, tinanggal ni Amy nung sa Senado, pero bumalik nung pagdating ng Bicameral Conference Committee at ginawa itong 26 billion pesos. At pumayag ang traidor na si Grace Poe, na siya pang chairman sa Committee on Finance sa Senate, pumayag siya. At pumayag din si Chis Escudero na isa ring traidor sa bayan. At pumayag din sila ni Jinggoy Estrada na traidor din siya ng bayan. At pumayag din itong ang may akda o may author
siyang author ng Universal Healthcare na si J.B. Ejercito. Lahat sila ng senador. Halos lahat pumayag. At ang gusto nila, bakit sila pumayag? Dati tinanggal nila sa version ng Senado. Ngayon pumayag sila. Bakit? Isang sagot. Kasi nung inalok sila ni Romualdez, sige, pahig na kayo. Yung sa 26 billion, ang 21 billion sa amin sa congressmen. Ang 5 billion na sa inyo. So pag hinati mo yung 25 at 21 billion sa mga congressmen, ilang congressmen ang meron? 316. So ang sagot, magiging tag 66 million pesos ang mabulsa ng mga congressmen kada isa sa kanila. Ang Senado naman, 24 sila, i-divide mo yung 5 billion sa 24, kada isa sa mga senador, mapupunta ang 208 million pesos na pwede nilang ibulsa. So ngayon, babalik tayo sa 777 na skandal. At natanong ko rin ang isang reporter na kumukover sa Kongreso. Sinabi sa akin na ang deal pala dyan ay ganito. Sa 7 million na ibibigay, may palugit ang speaker sa kada congressman. Ibigay mo yung 4 million sa dapat papuntahan. Ang 3 million ibulsa mo na. At gagawa na lang natin ang diskarte kung paano natin ipapaliwanag na yung buong 7 million ay napunta sa dapat papuntahan. Yan po ang sinasabi. So ngayon, ladies and gentlemen, given that situation, ano ang pipiliin natin? Nalalagay tayo sa balag ng alanganin. Saan mapupunta ang Pinoy? Ang Pinoy ay ayaw din si Sara. Tapos, kung ayaw natin si Sara, ay sobrang kurakot naman itong grupo ni BBM. Grupo ni Romualdez. Oh. Paano pa? Dagdagan natin kung anong kurakutan ginagawa nila. Nag-veto. Ano bang veto na tinatawag na veto? Yung pag-disapprove ng budget na binibigay ng hinahain ng Senado at ng House of Representatives sa opisina ni BBM. Natandaan natin yung mga ingay na nagrereklamo na tinanggalan ng budget ang PhilHealth. Tinanggalan ang nangatwiran dyan si Chis Escudero at saka si Grace po. Sobrang traidor talaga itong dalawang ito. Sinasabi nila, sapagkat mga kurap ang PhilHealth at saka hindi nila napatunayan bakit hindi umaangat daw kuno ang mga benepisyo na binibigay sa mga Pilipino. Kaya tanggalan nila ng budget ang nilalagay sa National Expenditure Program na proposal din ni BBM na ibigay sa PhilHealth ay 74.4 billion. Bakit ganon? Kasi po, sumusunod lamang sila sa batas. Anong batas ay sinusunod? Ang batas po na tinatawag na Republic Act 11223 na nag-uutos, yan po ang Universal Healthcare Law. Nag-uutos na ang 80% na kita mula sa sin taxes. Anong sin taxes? Yan po yung mga buwis na binabayad na sa pagbebenta ng sigarilyo, alak, at saka mga matamis. 80% niya nakita ay dapat ibigay sa PhilHealth. May batas. So bakit naman hindi nila, bakit tinanggal na? Ibig sabihin, sinuwag o nilabag nila ni Chis Escudero, pati si Bongbong Marcos, at sila ni Romualdez, at saka si Ako Bukol Partilis, at saka si Manix Delepi, ang batas ng PhilHealth na nagsasabi 80% ng kita sa buwis sa sigarilyo, sa alak, at saka mga matamis ay ibibigay sa PhilHealth. Hindi nila binigay. Ang usual na amount yan, tumatakbo po na sa mga 40 billion pesos. Ngayon, saan naman ang iba kukunin? Sinasabi rin sa Republic Act 11223 na 50% na kita ng pamahalaan mula sa PAGCOR, kasama niyang kita sa POGO, ibibigay sa PhilHealth. Tapos may isa pang utos na ang 40% ng kita ng PCSO ay dapat yung charity fund nito ibigay sa PhilHealth. Biro mo batas yun, nilabag nila, ginawa nilang zero ang PhilHealth. So ganoon sila kabalahura. Ngayon, ang ginawa nilang katwiran, ay hindi naman daw mga corrupt naman daw ang PhilHealth. Diyos ko, kung corrupt ang PhilHealth, pwede natin gamitin na dahilan na corrupt din ang police, PNP, kaya tanggalan natin budget ang PNP.
Corrupt din ang mga military, kahit tanggalan natin budget ang AFP. Corrupt din ang lahat ng opisina sa customs, kahit tanggalan natin ang budget. Lalo na BIR, corrupt din mga tao yan, kahit tanggalan natin budget. Corrupt din lahat na. Education niya, mayroon ng corruption yan. Lahat ng opisina may corruption po, kaya dapat tanggalan natin budget. Yan bang argumento nila? Saan nila napulot yan? Napulot lamang nila yan sa pagpupumilit nila na tanggalan ng 74.4 billion ang PhilHealth para may ilalagay sila na budget para sa AKAP na 26 billion. May ilalagay sila na idadagdag na budget para sa AX na 45 billion pesos. May ilalagay sila na budget para sa MAIP na 40 plus billion pesos din. At may ilalagay din sila na budget para sa pork barrel, mga flood control projects na 288 billion pesos. Kita mo katraidoran nila. So ano ngayon ang pagpipilian natin? Pag ganito, tumataas lamang ang utang natin. Ang utang natin sa 2024 ay umabot po sa 1.4 trillion pesos ang utang na idadagdag. Ganon po kagasto ang administrasyon ni BBM. So saan natin kukunin yun? Pagkatapos ito, tinataya naman dahil tinaasan nilang budget, 6.35 billion at nabawasan lang dahil nga may 26 billion na binato, ay kukunin din magkatataas ng utang naman ng additional na 1.6 trillion. So 1.2 plus 1.4 plus 1.6, that is equivalent to 3 trillion pesos sa 2 taon. Tapos, tingnan mo kung gaano kalaki yan. Sa panahon ni Noynoy, binitawan niya yung opisina at binigay kay Duterte, ang utang ng bansa ay 5.3 trillion pesos. Pumasok si Duterte. Nung dumating si Duterte at lumabas si Duterte, ang utang ng binigay niyang opisina kay Bongbong Marcos ay 12.3 trillion pesos. Ang ibig sabihin, sa buong 6 na taon na naging presidente si Digong, ay umutang siya ng 7 trillion pesos. Pagkatapos sa kay Bungit o kay Bongbong na 12.3 trillion pesos, sa ngayon po umabot na tayo ng 16.2 trillion pesos. 16.3. Ibig sabihin, 4 na trillion sa 3 taon. Magta-3 taon pa lang si BBM ay 4 na trillion na kagad dinagdag niya ng utang. Paano natin mabayaran? Binenta niya para ma-sustain niya yung ayuda, na pamimigay ng ayuda. Anong ginawa nila? Kinuha nilang 89.9 billion na reserba kuno na pundo ng PhilHealth. At kinuha rin ang pundo ng Philippine Deposit Insurance Corporation na 177 billion. Reserve fund yan, kagaya sa PhilHealth, reserve fund din. So, dinagdag nila para pang pundo sa mga ayuda. At yung hindi natin alam, hindi nyo alam, nagbenta pa ng 25 tons na gold sa labas ng bansa para maidadagdag sa pantustos. Kita mo yan. Ganun na lang ba? So, ibig sabihin, tutok na tutok tayo kay Sara. Ang daming kasalanan ni Sara. Pero mas higanti pa ang kasalanan na ginagawa nitong mga hinayupak na ito. Ngayon kung ako tanongin mo, sino ba dapat i-impeach? 2 sila i-impeach para matanggal na lahat. Dapat sila. Hindi po ako papayag na iisa lang. So nakita niyo na kung gaano kasakit. Ngayon, ito para sa 2025 trillion, nais ko kayong pagsabihan na ang 50 trillion ang tungkol sa budget sa 4Ps. Ano ba yung 4Ps? Yung pantawid, pampamilya na programa. Ang nangyari po dyan ay ganito. Ginagawa ng gobyerno yan para ibigay sa mga mahirap pero may kondisyon. At ang nag-implement po niyan ay DSWD. At ang pag-implement ng DSWD po ay sa pamamagitan ng tinatawag na pagpili ng DSWD officers ng mga tao kung sino mga mahirap sa pamamagitan ng masusi na interview at umikot sila sa bawat barangay at kinuha ang mga pamilya na
ah, talagang walang mga kapos talaga. Yun talaga dapat kapos. Kaya kung ako tanungin mo, imbis na maglagay sila ng akap, maglagay ng AX, maglagay ng MAIP, dapat doon na ibuhos palakihin ang pundo para sa purpose. Kasi ang mga taong binibigyan sa purpose ay mga tao po na sigurado natin na silang tao, na totoong tao, na mga mahirap. Gayon, bakit ayaw nila ni Romualdez ng purpose? Ayuda din yan ah. Ang sagot, simple lang po. Kasi sa batas po ng purpose, iniutos po na ang mamigay po ay bangko. Inuutosan ng batas ang DSWD na ilipat ang pundo sa bangko at ang mga bangko na ang magpadala through ATM sa mga purpose beneficiaries. Sa ibang banda, nakipag-negotiate na rin sa Palawan Pay, Palawan Express at magpapadala through Palawan Express. Ang iba naman sa ngayon, I do believe, gagamitin na rin nila ang GCash para magpadala para sa purpose. Kita mo, sapagkat ang nagnimigay ay hindi mo kayang hawakan ng pera, ay ayaw nila yun. Ang gusto nila yung pera na pamimigay na sila may hawak. O ngayon, ito, sa distrito po ni J.J. Suarez, dyan sa Quezon, nagreklamo po sa akin. May nagreklamo sa akin, J.J. Suarez, makinig ka. Ang mga tao mo dyan, na mga trusted, ang siyang namigay ng ayuda na ang AKAP, tsaka AX. Ang problema nila, nareklamo nila, paulit-ulit. Di ba dapat isang beses, isang taon lang yan? Bakit paulit-ulit 4 na beses isang tao binigyan ng AKAP? May nagreklamo kaya? Tapos, ang nangyari, yung reklamo sa mga tao mo rin ang galing ito, ang reklamo nila, ay bakit 5,000 na nakalagay sa kanila na tinanggap nila, pero ibinalik sa iyo, sa mga tao mo, ang 3,500. Epektibo, ibig sabihin, J.J. Suarez, at tumanggap lamang sa mga taong pinagbigyan mo ay 1,500 at ang iba ay binulsa mo. Kaya pala, no wonder, gustong-gusto niyo yung AKAP kasi unang-una, madali lamang imbento ng pangalan kung sino nakatanggap. Ladies and gentlemen, hinahamon ko po sila, kagaya ng paghahamon ni Professor Cielo Magno, na si Romualdez, i-post nila sa Facebook. Magbuo sila ng Facebook account para lamang sa AX at para lamang sa AKAP. At i-post nila lahat ng pangalan ng nakatanggap. At ang gagawin naman namin, interviewin namin isa-isa ang mga tao na nilista. At ilagay ang kanilang perma, picturean ang kanilang perma, at picturean ang kanilang mga ID para malaman natin kung talagang totoo na tumatanggap. Pero sigurado ako, naubos na po yung AKAP na pondo at AX na pondo para sa 2024, wala pa rin silang binigay na pruweba kung sino nakatanggap, kung si Mary Grace Piatos ba nakatanggap, o si Chiskers, o si Oishi, o kung sino ba na nakatanggap. Sana i-post ninyo dito para malaman kasi hindi naman yung confidential fund. Kung hindi confidential fund, obligado kayo magbigay ng mga pangalan kung sino nakatanggap. Ladies and gentlemen, ito po ay totoo. Ito po yung sistema at modus na ginagawa ng mga congressmen natin at mga senador. Na police style po. Nililista kung sino nakatanggap pero hindi naman totoong tao. Gaya ganito, may lumapit po sa amin, sa akin, sa aking mga kasama na mga abogado na nagpapatulong mag-abogado. Sino-sino yun? Yung mga yung tauhan po, opisyal ng DSWD. Kasi nasama sila sa kaso. Bakit sila nasama sa kaso? Kasi nga DSWD, sila nag-approve kung paano mamimigay ng ayuda. Ang sangkot dito sa kinikwento kong ayuda ay ayuda sa pangalan ni Congressman Paul Daza. 5 million, so 10 million lahat. Ang problema ng taga-DSWD, na problema sila kasi natagpuan ng ombudsman na mga fake ang pangalan ng pinagbibigyan ng pera. O, paano ito, Congressman Paul Daza? Paano mo paliwanag yan? Yung mga pera na binigay
na sa pangalan, galing ko na sa PDAP mo, ay yung mga taong nilista na nakatanggap ay hindi totoong tao. Fake. Ang kawawang mga DSWD, kasalanan nyo yan. Bakit kayo perba na perba? Yan po ang modus nila. So ngayon, ito, ang binabanggit ko na unprogrammed fund. Merong unprogrammed fund na binaito akalain mo hindi ko alam kung bubo ba ito si BBM o hindi, o sadya. Alam mo kung bakit may veto power. May veto po, ang purpose ng veto ay disapproval. I-disapprove mo yung mga budget. Dito, ang dinisapprove niya yung mga unprogrammed appropriations na walang pundo. Kung walang pundo, bakit mo i-veto? Yan ang tanong ko una sa iyo. Ang dapat binibeto o dinidisapprove, yung may pundo na nakalagay. Bakit kay BBM? Yung mga walang pundo kasama sa veto niya. That is equivalent to 168 billion pesos. Bakit naman BBM? Sa pakisagot nga, hindi ko maintindihan kung bakit. Siguro mas bobo ako sa iyo. Ito, basahin ko sa inyo yung mga unprogrammed appropriations na binato niya. I-share ko dito sa screen. Matindi talaga ito. Itong gobyerno na pinakakawatan sa buong mundo. Ayuda Republic na nga. Ayan. Nakita ninyo, yan po ang listahan ng mga binito ni BBM. Una niya binito ay yung priority social programs for health, including health facilities, social welfare development, higher education, and technical and vocational education. Magkano? Ang binito niya is 76 billion. 76 billion. 76, ano yan? 76 billion in thousands of pesos. So, 76 billion, 990 million, 648,000. Okay? So, ngayon, dito naman sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, wala na kayon. Wala na ngayong binhi. Hindi na magbibigay para sa farmers, 5 billion pesos. 5 billion pesos binito mo, hindi mo ibibigay. Ayan. Tapos, ito naman sa Asset Privatization Program, yung 10 billion pesos ay hindi rin binigay. Ano ba yung Asset Preservation Program? Ibig sabihin po, yung mga sira na mga tulay natin, kung ano man ating mga building, dyan ang nakalagay dyan kasi i-preserve mo. So, i-repair mo siya. Tapos, para sa payment for right-of-way sa mga kalsada, hindi magagawa ngayon ng kalsada kasi yung 7.5 billion na para gawin para sa proyekto ay hindi ibibigay. Tinanggal ni BBM. So, ito na naman, yung pre-feasibility studies, mag-study pa sana kung ano mga proyekto, 2.5 billion ay hindi rin binigay. So, ito naman para sa Public-Private Partnership Strategic Support Fund, 1 billion, hindi rin binigay. Bakit? Ano ba itong proyekto ito? Ganito po yun. May mga proyekto tayo, kagaya ng, sa ngayon, South Commuter Railway. Mula train ito na magagaling mula sa Blooming Treat, Manila, papunta sa Calamba City, Laguna. Ngayon, ang binigay ito na pautang ng Japan. Ngayon, pagpapautang ng Japan, may kondisyon. Basta may share sa proyekto ang Pilipinas. Ito yung Strategic Support Fund. At bakit dinisapprove? Ibig sabihin, marami tayong mga proyekto na hindi matutuloy sapagkat yung counterpart na share ng pamahalaan natin sa mga proyekto na pinupunduhan ng ibang bansa ay hindi ibibigay. So, ito mayroon pang maintenance, repair, and rehabilitation of infrastructure, facilities, roads, tinanggal din. So, sabihin, magkasya na lang kayo sa mga bitak-bitak na kalsada, hindi ayusin, 2 billion yan. Tapos, tinanggal din ang infrastructure para sa flagship projects, 3 billion yan. O kung ano man yan, hindi natin alam pa. Tapos, sa pambansang pabahay na parang 1 billion, para sa mga bahay sa Pilipino na 4PH program nila, ay tinanggalan ng budget na 1 billion pesos. Ito pang mas matindi. Wala ng pension ang mga senior citizen. Tinanggal ang pension ng senior citizen, 1 billion pesos. Tinanggal. Kaya expect kayo, wala pong pension makarating sa inyo.
Ang sa DepEd Computerization Program, tinanggal ang 5 billion. So, ma-expect kayo ng mga estudyante natin ay mga magiging bobo pa rin. Sa pang 79 na bansa, pang number 79 sa pinakabobo ang Pilipinas ng mga bata. Tapos sa public health emergency benefits and allowances para sa healthcare tsaka non-healthcare workers, ito po yung allowances sana sa ating mga barangay health workers. 2 billion ay tinanggal na. Tapos itong 4Ps, Pantawid, Pamilyang Pilipino Program na 50 billion, tinanggal na rin. So wala nang pag-asa. So ang 4Ps po, mas epektibo po ito kaysa anong klaseng ayuda. Bakit? Kasi marami na pong gumraduate na mga pamilya dyan na mula sa 4Ps na tinulungan ng Pilipinas na ngayon ay mga anak nila ay abogado na, inhinyero, mga pulis na, mga teachers, mga engineers o mga doctors. Yan po ang epektibo na program pero tinanggal. Tapos tinanggal din ang 500 million na programa ng Community Mortgage Program ng Socialized Housing Finance Corporation. Bakit mahalaga ito? Ito po yung tawag nito kuminsan ay SIAPC na mga mahirap na mga urban na poor o di kaya mga maralitang tagalungsod. Ang SIAPC po ang bumibili ng lupa ng mga squatter na tinatarget. Ang iniskwatan nila na lupa ay ibang taong may-ari. So para magiging sa kanila yon, hingi sila ng tulong sa Community Mortgage Program ng Socialized Housing Finance Corporation na bayaran ang may-ari ng lupa. At sila na lang na mga nakasquat dyan ang mag-usap-usap, hati-hatiin ng lupa. At sila naman ay magbabayad sa SIAPC para mabayaran nila yung utang nila sa SIAPC na ginamit ng SIAPC sa pagbabayad sa may-ari ng lupa. Isa pa, tinanggal din na pondo, 750 million para sa revitalizing automotive industry for competitiveness enhancement program. Ibig sabihin po, kung tinanggal ito, ay tinanggalan mo po ng lakas ang ating programa na kung saan sana ay magkaroon ng industriya na gumagawa ng kotse ang Pilipino. Hindi na mangyari. So, ladies and gentlemen, yan po ang aking presentasyon. Saan tayo pupunta? Ayaw ko kay Sara. Pero sobrang kurakot naman sila. Paano itong gagawin natin? Ladies and gentlemen, magsimba muna po tayo. So, Cassandra Daisy, hindi kaya corruption, magsimula ka, kumilik, o yun, lahat sila po. So, Al-Ulalya, January 7-8, naman ang Marcos, anti-Marcos. Hindi po ako anti-Marcos, anti-corruption po ako. Correction please, ha? So, Bergie Perguero, nakastress ang bangag na administration. So, wala akong kinakampihan dito, wala rin akong, basta sa akin, basta gumagawa ng korupsyon, kukontrahin ko. Ganun lamang po ang akin. Si Al-Ulalya, tama yung, magprotesta ang tao sa Comelec. Dapat lahat sila, protestahan sila. So, ganun lamang mo at magsisimba muna tayo at hindi na muna ako babati, mag-shout out. Basta have a beautiful Sunday, magsamba po tayo. Magandang gabi po.